So, girls, tandaan mo ito. Dahil kasama ka na sa nag-aatake sa akin, sasagutin kita maski sa anong sabihin mo. Pero magkatotoo kayo. Marami akong ilalabas. Totoo lang lahat. At eto na nga mga kababayan, mag-among Claire Castro at Marcos Jr. winaswasan ni Manong Chavez Singson. Yung spokesperson ng Malacanang, Claire Castro, Yusek Claire Castro. Ganun ba kababa ang spokesperson ng Malacanang? Para kang attack dog. Alam mo ba, attack dog, sinabi ko na, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ayan ang nakarecord. Nako, Claire Castro, sa sobrang kakatahol mo, ayan, naungkat tuloy ang mga kaso ng amo mo. Yari ka dito. Mga banateros at mga kababayan, sa iba't ibang panig ng mundo, panoorin po natin ang buong video. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon at sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga lapungan ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Magandang oras po sa inyo lahat. Lahat na nakikinig sa akin. Meron na akong gustong sagutin ang bato ng Malacanang. Noong nagpunta ako sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang tawag ko dyan, attack dog. Alam niyo ba attack dog? Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Now, sasagot, lahat, tandaan niyo po ito, isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, ang naging trolls, yung spokesperson ng Malacanang, Claire Castro, Yusek Claire Castro. Ganun ba kababa ang spokesperson ng Malacanang? Naging parang attack dog. Dahil kung basta magsalita, parang attack dog. Alam niyo ba, girl, ang pagsasalita mo, para kang attack dog. Alam mo ba, attack dog, sinabi ko na, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Naubusan na ba kayo ng attack dog na ikaw na mismo ang nagsasalita? Magsalita kayo ng totoo para paniwalaan kayo ng tao. Wala kayong isang salita eh. Sasagutin ko, ano yung mga issue mo sa akin? Nabanggit mo, weteng. Sabihin ko sa'yo, on the record tayo mag-base lahat. Kung gusto kong weteng, panahon ni GMA, madami akong makukuha. May kinuha pa ako, mas kisa, magtanong kayo sa mga may ng STL, yung mga nagpapaweteng nung araw, doon sa bayan, sa probinsya ni Presidente. Wala akong kinuha. Kung interesado ko, ang dami kong nakuha. O, yun ang sagot ko sa weteng. Ano pa ang issue? Ang dami mong binabato na hindi totoo. Ano pa ba yung mga issue niya? PCSO. PCSO. Ikaw nagsabi yan, ha, girl? Miss Claire Castro. Ikaw nagsabi, ano ba meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Bakit yan? Direktor. Bakit pinagpipilit mong direktor? Hindi ko po pinagpipilit. In-offer yan dahil ang sinabi sa akin ni First Lady noon, ikaw nagsabi, si First Lady noon, there must be something for Manong Chavez ang laki na tulong. PCSO o PAGCOR. Kinongratulate pa ako yung mga kaibigan niyang babae sa mga barkada niya sa Bacolod. Manong, congratulations, binigay na para sa yung PAGCOR. Oh, mabuti naman para ibigay ko sa mga mayors ako para ang daming tumulong kasi. Hindi rin binigay siya. Okay lang, nagtapo ba ko? Antay, mag-antay pa rin ako. Antay. O kung hindi, PAGCOR, PCSO, wala rin. O, ito na. Nagtampo ba ako? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako. Antay pa rin. Pumunta sa bahay ko si Milyonaryong Robles. Chairman ngayon ng PCSO. Milyonaryo na raw. Kaya tawag ko dyan, Milyonaryong Robles. Pumunta sa bahay. O, Manong, gusto kitang tulungan. Ganito.
ibibigay ko sa iyo ang, magantay ka lang, antay. Oo, bibigay ko sa iyo ang Laguna at Batangas. So, salamat naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. Nung ibibigay na, tapos na ang, antayin mo lang na matapos ang kontrata, nung tapos na, kinausap ako. Kailangan ko sabi mo sa taas. Bakit? May instruction sa taas na bibigay sa iba. So, sino? Yun daw, doktor niya at saka meron pa. Hindi ko nasasabihin yung iba. Sosyo-sosyo sila. Nagantay ako, nagtampo ba ako? Antay pa rin ako. Antay ako ng antay, lahat ang sinabi, 3 taon na ako pinag-antay. Antay. Antay Marcos na ako. Pinag-antay ako eh. So yun ang sagot ko sa PCSO. Wala akong interest, girl. Sa PCSO, director lang. Na sinasabi mo, interest. Anong pinag-interesan mo dyan? Sila nag-offer niya, director lang. Dahil yun ang bakante noon. Isa-isa, nag-appoint. Meron na naman na-appoint. Sabi ni Presidente mismo, baka naman malaking hindi, director na lang daw. Director, okay. Madali yan. Libo yan, dami yan. Sabi naman ni Secretary Lagdame, ako bahala. Director lang ng PCSO, ako bahala. Antay ka lang. Antay. Isa-isa, may na-appoint na director. Tawag na naman ako. May na-appoint na, wala naman. Akong bahala, Manong. Antay ka lang. May na-appoint na naman. Nakita kami, akong bahala. Antay ka lang. Hanggang napuno. To cut the story short, napuno. Ayun. Hanggang ngayon, wala. So, wala silang isang salita. Kaya ikaw, girl, dapat isa lang ang salita nyo, huwag kayo magsinungaling. Dahil lahat ang sinasabi mo, puro kasinungalingan na panira lang sa akin. Kaya para kang, kung umasta ka, para kang attack dog. Alam mo na attack dog. Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kumakagat. Parang ganun na ang tsura mo sa, hindi ka na spokesperson ng Malacanang. So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be a professional, hindi attack dog. Bago kayo magsalita, i-check nyo muna kung totoo. Puro kasinungalingan yung panira nyo sa akin. Sasagutin ko sa isa. Kung babanatan nyo ako ng mga kasinungalingan, babanatan ko kayo ng doble. Hindi ko lang nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko. Senator pa lang, ang presidente, may kaso na, yun na pulis, dinemanda na siya. Nakademanda siya. Pakawa mo nga yun. Hindi ko na nadala. Yun ang on record. Ako, binabato nyo, puro haka-haka, puro sali-salita na hindi totoo. Ito, pag nagsabi ako totoo, sinong may kaso? Nademanda si Senator Bongbong Marcos. Panahon din na Napoles, kasama siya ron. Sabi ko to, hindi ko sinasabi to dahil lang sa kasinungalingan mo, sasabihin ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Eto. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ayan ang nakarecord. Madam Spokesperson. Eto. Girl, tingnan mo ito, girl. Ito. Bongbong Marcos sued for plunder. Plunder filed versus Bongbong Marcos over 205 pork barrel scam. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to, pero girl, ikaw nag-umpisa, tatapusin ko. Pagsalita kayo, yung totoo. Ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko. So, yun lang po ngayon. Marami pa kayong maririnig. Antayin natin yung mga tagdog. Puro kasinungalingan. Ulitin ko po, kung may katotohanan, yung mga sinasabi nyo sa akin, magpapakulong ako. Hindi ako kagaya yun, nagsisinungaling. So kontento ka na, girl? Na wala akong interest sa PCSO, sila na nga ako. Pinag-antay-antay ako. 3 taon akong nag-antay. Now, you cannot blame me. Antay Marcos na ako, pinag-antay na ako. Sila ang gumawa sa akin eh. Gumastos ako. Tinulungan ko sila.
Araw-araw kami lang lumalabas. Unang labas pa lang, Presidente, inisulto na ako sa Japan. Sinabi ko na yun, ulit-ulit. Binati lahat na nasa presidential table, pinalala pa yung anak niya, Sandro, Dad, Manong Chavez here. Hindi ako pinansin. Bastos yun, pero hindi ako nagtampo. Kinausap ko pa rin sila. Nasaktan ako? Of course, nasaktan ako. Dahil tao lang ako, hindi ako plastic. So, girls, tandaan mo ito. Dahil kasama ka na sa nag-atake sa akin, sasagutin kita maski sa anong sabihin mo. Pero magkatotoo kayo. Marami akong ilalabas. Totoo lang lahat. Yon. So, yan na nga, mga kababayan. Isa lang na naman na napatunayan dito na si Marcos Jr. ay wala talagang utang na loob. Alam mo, Manong Chavit, hindi ka naman nag-iisa eh. Kasi si VP Sara Duterte, huwag na natin isama si President Duterte kasi ayaw naman talaga niya kay Marcos Jr. Pero si ano na lang, Pastor Apollo Sikibuloy, tapos si VP Sara Duterte. Si Pastor Apollo Sikibuloy ang kaisa-isa na nagbigay sa kanya ng plataforma para makapagsalita siya sa media. Kasi ayaw na nga sa kanya eh, ABS-CBN, GMA, TV5, ayaw siya bigyan. Pag tumungtong si Marcos Jr. doon, papahiyain siya doon sa mga debate and all that. Pero, binigyan siya ng plataforma ni Pastor Apollo Sikibuloy. Pero ano nung ginawa niya kay Pastor Kibuloy? Diba? Pinakulong niya. Dahil ayaw niyang naririnig na may kumakante o naglalabas ng hindi magandang nangyayari sa gobyerno niya. Anong ginawa niya kay VP Sara Duterte? Dahil hindi nila mapasunod si VP Sara Duterte sa pangungupit sa bayan. Alam niyo yung kwento ni VP Sara Duterte? Lagi nating pinag-uusapan yun eh. Yung mga instalasyon dati doon sa Department of Education, ng secretary pa si VP Sara Duterte, di ba? Hinihingan siya ng porsyento, ayaw ni VP Sara Duterte, doon nagsimula na pinag-initan din si VP Sara Duterte. Kaya, kung ako, halimbawa, may utang na loob ako, yung tumulong sa akin, kahit anong sabihin ng tatay niyan, isa yan sa mga bahagi ng pagkakapanalo ko, pababayaan ko na lang. Oo, total, nanalo na ako eh. Kahit ano pang sabihin niyan, wala nang magagawa, nanalo na ako eh. Pero pinakulong pa niya yung tatay ni VP Sara Duterte. Kaya, mga kapatid, VP Sara Duterte, Pastor Apollo Sikibuloy, at pati tayong mga Pilipino, kayo na mga bumoto sa kanya, hindi ba naloko rin kayo? Hindi ba kawalan din ng utang na loob yung nangangako sa inyo, tapos hindi naman tutuparin yung pangako? Diba? Ano yung mga pangako dati? 20 pesos na bigas. Diba? Hindi pa papasukin ang mga kano sa Pilipinas. Babayaran ng utang ng Pilipinas. Magkakaroon kayo ng Taliano Gold. Diba? So, nangyari ba lahat ng mga pinangako ng eleksyon? Parang wala pa. Ni isa sa ipinangako niya na natupad. So, doon mo makikita kung anong klaseng tao, mga kapatid. Diba? Mga kababayan. So, ngayon, kaya nga, etong si Manong Chavez Singson, galit na galit dahil ang sinasabi niya, wala talagang isang salita, walang utang na loob. So, hindi rin natin masisisi si Manong Chavez, di ba? Kasi siya ay napangakuan. Kung napangakuan siya, syempre may ipinangako sa kanya, mangangako din siya doon sa mga mayor na tumulong sa kanya. Hindi ho ba? So, kung kay Manong Chavez na lang din lang naman, wala sa kanya yan. Maraming pera yan eh. Kahit di mo bigyan yan. Pero, ang iniisip niya, yung pinangakuan din niya. No? Ikaw pag ako naging direktor, o sino man sa pamilya ko naging direktor, ito ang magiging trabaho mo. Ito yung ganti ko sa utang na loob na ibinigay mo dahil tinulungan nyo kami noong eleksyon. Pero, hindi dadating sana sa point na dahil tumulong, bibigyan mo. Bibigyan mo ng pabor nang hindi naman naaayon sa batas. Diba? So, mga nangyayari ngayon, kung sino na lang ang bigyan, kahit hindi fit doon sa trabaho o doon sa ahensya, na paglalagyan sa kanya dahil kaibigan, dahil kakilala, dahil may pakikinabangan, ilalagay doon. At mismong siya na wala namang alam sa agrikultura, naging secretary ng Department of Agriculture. Diba? So, dito natin makikita mga kababayan kung ano talaga ang karakter, ano talaga ang personalidad. Wala tayong mahihita pagka ganito. Hindi marunong tumupad sa pangako, walang utang na loob. What more can you ask for? Ano pa ba? Ano pa ba ang aasahan natin na mangyayari? Yan, more than 3 years na sila. Pero wala pang nangyayari
na nagbibigay or nakapagbigay ng malaking impact sa mga Pilipino. Merong marami ngayon na binabalakan sila, katulad ni Manong Chavit Singson, dahil hindi nga natupad ang mga pangako. At ngayon, mga kababayan, napakainit na ng politika sa Pilipinas. At itong si Senator Alan Peter Cayetano ay nananawagan na mag-resign lahat ng mga nanunungkulan sa gobyerno, mula sa congressman hanggang sa presidente. So, pag-uusapan po natin yan, kadugtong nitong video na ito, at i-upload natin yan mamayang alas 5 siguro or alas 7 ng umaga, at magkita-kita po tayo muli. At kung mayroon po kayong opinion dito sa napag-usapan natin ito, i-comment nyo dyan at isasabay natin doon sa mga susunod natin na video. And once again, this is Master Juday saying thank you, God bless you, and to God be the glory. Magandang araw sa inyong lahat, mga banateros at mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo.